guys, ano, baba. Hello, what's up mga kaisip? Muli, Mr. Vlog, ang vlogger na mapaglarong isipan. Mabati sa mga lang araw sa inyo lahat. Kaya mga kaisip, pupunta po ako sa nag-aayos ng mga freezer rep. Bibili po kami ng pizza doon sa freezer ko na nasira. So, bago po ako pupunta doon kay Manong nag-aayos, so may dala po akong mga items dito na order kahapon nung pag i-deliver ko po muna. So pakita ko lang po sa inyo mga kaisip. Ay mga kaisip, mayroon tayong super glue dito, mayroon tayong toothbrush saka tawas. So idaan ko muna ito mga kaisip bago ako pupunta kay Manong na nag-aayos ng mga freezer. So may dala rin po akong payo mga kaisip dahil tuwing hapon ay umuulan po. So para safety po tayo mga kaisip. So mga kaisip, hindi ko na papakita sa inyo yung deliveran ko. Ayan mga kaisip, naibigay na po natin yung order ni ma'am na super glue. So may natira pa po dito ng tawas tsaka toothbrush. So ihati ko po muna mga kaisip. Malayo-layo pa tong sa toothbrush pero mabilis naman po tayo maglakad. Sigurado ko nag-aantay na yun si Manong dahil ang usapan po namin is alas 8 po ang alis namin. So pupunta po kaming Cubao mga kaisip para bilhin yung pizza ng freezer na pinaayos ko. So ang problema sa freezer ko mga kaisip is pumutok po siya. Tapos nung pinayos ko sa ibang shop, so ang sabi doon is yung daw ang sira yung thermostat. So nung mga kaisip, nahalata ko doon sa unang pinaayusan ko, so parang hindi niya po alam kung paano ayusin. So hindi siya gumamit ng tester, no? So hindi po ako hindi po ako marunong mag-ayos pero sa po mga kaisip, sa obserbasyon ko doon sa unang nag-ayos is hindi po siya marunong kaya hindi ko na po pinatuloy na ipayos sa kanya. So may nahanap po ako mga kaisip na alam kong magaling mag-ayos dahil yun po talaga yung linya niya, yung mga freezer saka rep saka washing. Kaya hindi ko na po pinatuloy na payos. So pupuntahan ko si Manong dahil bibili po kaming, samahan ko daw siya, bili kami ng pizza sa Cubao. So ang bibilihin po namin mga kaisip dahil naapektuhan na yung motor ng freezer, kaya yun po ang papalitan namin. So yun po ang bibilihin namin sa Cubao. So ayan mga kaisip, naihatid na natin yung super glue at saka tawas. So ang natira po dito mga kaisip is toothbrush na lang po mga kaisip. Ayan mga kaisip, ito na lang ang tira. So ihatid ko muna mga kaisip para mapuntahan ko na si Manong. So ayan mga kaisip, na-deliver na po natin ang lahat ng order. So papunta na po tayo kay Manong mga kaisip. Ay, ito pala tayo sa kabila dadaan para diretso na kay Manong. Ayan mga kaisip, meron akong isang suki rito na kahapon po pag deliver ko ay inalok ko na po siya. So galit pa po sa akin dahil siguro nakulitan po dahil 2 beses ako nag-alok sa kanya. Ngayon naman po na pagdaan ko, hinahanapan po ako ng pamintang durog. Ayan po,
Kailangan po talaga pag nagtitinda ka po, ay mahaba po ang yung pasensya. Dahil may mga customer po na ganun. So pag inalok mo, kahit naririnig, bingi-bingihan lang. Tapos pag kulitan, galit pa sa'yo. Ayun po, ganun po. Kaya minsan po ako, isa o dalawang beses lang ako nag-alok. Kahit naririnig, kung hindi man siya sasagot, umaalis na po ako. So yun mga ka-chef, nandito na kami ni Manong sa bilihan ng motor ng Racer. Ikaw ano nung, pwede ba lang may isama sa vlog ko nung? Ayan, si Manong. So ayan po mga ka-chef, nandito na po ako sa bahay. Kakarating ko lang po. Hindi na po ako gaanong nag-video sa biyahe namin ni Manong papunta doon sa papunta rito. Kasi inisip ko po baka mga full storage naman po ako, hindi ko na po matapos itong video na to. So ay makaisip, nabili ko na nung pisa ng freezer. So mamaya po susunduin ko naman si Manong kasi medyo nahirapan po si Manong mga kaisip maglakad dahil PWD na po siya mga kaisip. Putol na po yung kanyang paa dahil sa diabetes. Kaya kayo ingat-ingat kayo sa mga matatamis dyan. So, yun mga isip. Hintayin natin si Manong mamaya. Ay, wala na pala akong... hindi. Meron pa pala. Paplasan. Isa nung baba. So ayan mga kaisip, tapos na po ginawa ni Manong yung aking freezer. So kung kayo po ay mayroong nasirang appliances, kung anong appliances man yan, yung gamit nyo sa bahay, huwag po kayong basta magpaayos sa mga shop. So alamin nyo muna mga kaisip kung anong mga inaayos ng shop na yan, yung talagang linya nila na trabaho, tulad ng kapag sa freezer, yun yung inaayos nila. Kasi may mga shop mga kaisip na pangkutsi lang pala sila, pang sasakyan lang. So nag-a-adapt sila ng iba pang trabaho para dagdag kita. Kasi yung una ko pong pinaayusan dito mga kaisip, ang po pala nila, ang special nila na ay nagagawa sila ng mga wiring sa kutsi. So tapos nag-a-adapt sila ng mag-ayos ng freezer, washing, ganun. So hindi po nila kabisado yung tapos
mahal pa sila maningil. So tulad nito mga kaisip, inayos, parang binarabara lang na hindi nga gumamit ng tester. So basta lang sasabihin sa'yo, ito sira to, ganyan ganyan. Si Manong mga kaisip, ang linya po talaga niya is freezer tsaka aircon. So yun, tsaka nagkwento siya sa akin, hindi ko na na video na sa ibang bansa po pala siya tumanda sa pag-aayos ng ganito. Nagiging siya ang nagme-maintain ng mga doon sa kinukuha siya sa mga bahay-bahay doon. So pakita ko lang po sa inyo mga kaisip yung gawa ni Manong. Ayan mga kaisip, nagpalit kami ng motor. So ayan, ito mga kaisip, nakarikta to yung unang gawa sa factory. So kinabitan ng ganito ni Manong para kung sakali mga magka-problema ay madali lang po tanggalin. So pati dito sa magkarga ng freon, yan nilagyan niya. So dati mga kaisip, sarado po ito. Ayan, hinihinang din niya po mga kaisip. Kompleto sa gamit si Manong mga kaisip. Kaya yan po yung sinasabi ko sa inyo na kung magpaayos kayo, halimbawa nasiraan kayo ng rep, so yung hanapin nyo po yung talagang rep ang inaayos. Dahil kompleto po sila sa gamit. O maayos nila ng maayos yung appliances mo. So kay Manong mga kaisip, ang singil niya dito sa akin is, ang singil po talaga daw nila yan ay 2,500. Pero sabi niya, dahil naman daw ako sa kanya, hindi daw niya ako sisingilin ng ganon. So binabaan niya mga kaisip. So kung may pira sana ako mga kaisip, ibibigay ko sana yun kay Manong na 2,500 dahil naawa din ako kay Manong dahil PWD na po siya, putol na po yung kanyang paa. So hirap na po siyang maglakad. Inalalayan ko na lang po siya na magpunta dito sa bahay, dala yung gamit niya. Mabigat po yung mga gamit niya mga kaisip, kaya ako nagdala. Nakita ko naman kay Manong mga kaisip na pulido yung gawa niya. Tapos kapag gumawa siya, hindi niya lang inisip yung kita niya, inisip niya din yung kumbaga sa nasa puso po niya yung paggawa. At tingnan mo naman po yung gawa niya, pulido. Hindi po ako nanghihinayang kung sakaling may pira ako, bigay ko sa kanya nung 2,500, kaso lang wala din po ako. So ayan mga kaisip, pangalawang araw na po ngayon mula nung inayos ito ni Manong. So ayan mga kaisip, yelo na po yung ginawa nating pang yelo. So okay na po mga kaisip. So yun lang mga kaisip, advice ko lang sa inyo kung sakaling naman po na mayroon kayong mga appliances na nasisira sa inyong mga bahay, kung ano man yan. So wag po basta-basta magpaayos sa shop na makikita nyo. So alamin nyo po muna mga kaisip kung ano yung talagang inaayos nila, kung saan sila magaling magayos. Kasi hindi lahat ng shop, lahat ng appliances ay kaya nilang gawin. So yung iba po kasi kahit hindi nila kaya, so pinipilit na nilang kayahin para kumita po sila. So di katulad kay Manong, may malasakit siya sa mga customer niya. So, yun lang mga kaisip, na po may natutunan kayo sa video na to. So maraming pong salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Bye bye. Hello, what's up mga kaisip? Paki-follow, like, share, and subscribe naman ng aking Facebook page and YouTube channel na Mapaglarong Isipan. Maraming salamat po and God bless.